Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountainside. Sing a new song unto the Lord, singing Hallelujah. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Good afternoon, Father. To be worthy of this sacrament, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. We all together say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Grant us, we pray, O Lord our God, the constant gladness of being devoted to you, for it is full and lasting happiness to serve with constancy the author of all that is good. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the first book of Maccabees. From the descendants of Alexander's officers, there sprang a sinful upshot, Antiochus Epiphanes, son of King Antiochus, once a hostage at Rome. He became king in the year 137 of the kingdom of the Greeks. In those days there appeared in Israel men who were breakers of the law, and they seduced many people, saying, Let us go and make an alliance with the Gentiles all around us. Since we separated from them, many evils have come upon us. The proposal was agreeable. Some from among the people promptly went to the king, and he authorized them to introduce the way of living of the Gentiles. Thereupon they built a gymnasium in Jerusalem, according to the Gentile custom. They covered over the mark of their circumcision and abandoned the Holy Covenant. They allied themselves with the Gentiles and sold themselves to wrongdoing. Then the king wrote to his whole kingdom that all should be one people, each abandoning his particular customs. All the Gentiles conformed to the command of the king, and many children of Israel were in favor of his religion. They sacrificed to idols
and profaned the Sabbath. On the 15th day of the month Kislev, in the year 145, the king erected a horrible abomination upon the altar of burnt offerings, and in the surrounding cities of Judah, they built pagan altars. They also burned incense at the doors of the houses and in the streets. Any scrolls of the law which they found, they tore up and burned. Whoever was found with a scroll of the covenant and whoever observed the law was condemned to death by royal decree. But many in Israel were determined and resolved in their hearts not to eat anything unclean. They prepared to die rather than to be defiled with unclean food or to profane the holy covenant, and they did die. Terrible affliction was upon Israel. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Give me life, O Lord, and I will do your commands. Give me life, O Lord, and I will do your commands. Indignation seizes me because of the wicked who forsake your law. Give me life, O Lord, and I will do your commands. Though the snares of the wicked are twined about me, your law I have not forgotten. Give me life, O Lord, and I will do your commands. Redeem me from the oppression of men, that I may keep your precepts. Give me life, O Lord, and I will do your commands. I am attacked by malicious persecutors who are far from your law. Give me life, O Lord, and I will do your commands. Far from sinners is salvation, because they seek not your statutes. Give me life, O Lord, and I will do your commands. I beheld the apostates with looting, because they kept not to your promise. Give me life, O Lord, and I will do your commands. Please all stand. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. As Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging, and hearing a crowd going by, he inquired what was happening. They told him, Jesus of Nazareth is passing by. He shouted, Jesus, Son of David, have pity on me. The people walking in front rebuked him, telling him to be silent, but he kept calling out all the more, Son of David, have pity on me. Then Jesus stopped and ordered that he be brought to him. And when he came near, Jesus asked him, What do you want me to do for you? He replied, Lord, please let me see. Jesus told him, Have sight, your faith has saved you. He immediately received his sight and followed him, giving glory to God.
When they saw this, all the people gave praise to God. My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang hapon po sa inyong lahat. Meron nung isang kwento ako sa aking pagkapari na minsan ho ako ay nagbahay-bahay sa katabi ng aking parokya. Tinatanong ko ho yung mga tao sapagkat may mga tao na malapit sa simbahan pero hindi sila sumisimba o hindi sila pumupunta sa simbahan. Kaya sabi ko sa kanila, ang lapit nyo na ho sa simbahan, bakit hindi ho kayo sumisimba? Hindi ko kayo pumupunta sa simbahan, hindi ko ho kayo nakikita. Sabi ho nila sa akin, Father, lakas-lakas naman ho ng sound system. Pakinig naman ho namin. Kaya dito lang ho kami sa bahay, dinig naman ho namin yung sinasabi ninyo sa misa. Eh di sabi ko sa kanila, mas maganda ho'y pumupunta rin kayo. Then, after ilang araw ho, pumunta ho sa akin yung isa doon sa mga pinuntahan ko. Sabi ho niya sa akin, Father, naalala niyo ho, ako yung pinuntahan niyo sa bahay. Eh kayo ho sana iimbitahin ho namin. Sabi ko, bakit naman ho? Ano hong meron? Sabi ko, sabi ho sa akin, may birthday po dun sa amin. Kayo'y aming iimbitahin para kayo na may makapunta uli sa amin. Sagot ko ho sa kanya, alam mo nanay, pag kayo naman ho'y nagbibidyo okay doon, pakinig ko rin naman eh. Eh dito na lang ho ako, dinig ko rin naman kung anong ginagawa ho ninyo doon. Tumawa lang ho yung matanda. Mga minamahal na mga kapatid, bakit ko ito nabanggit sa inyo? Sapagkat sa ating mabuting balita, yung bulag, napakinggan niya, yung mga tao, dumadaan. Alam ho natin, pag bulag, malakas daw ang sense ng hearing. Napakinggan niya yung mga tao, dumadaan. At siya'y nagtanong, anong meron? At sabi nila si Jesus, dumadaan. Kaya nga nagsisigaw itong bulag. At nang siya'y palapitin ni Jesus sa kanya, tinanong ni Jesus, anong gusto mong mangyari? I want to see. Gusto kong makita. At napakalalim ng kanyang sagot kung ating titingnan, hindi lamang ito pagnanais niya na maibalik yung kanyang paningin. Hindi lang ang pagnanais na makita ang kanyang kapaligiran. Ang sagot niyang ito'y may mas malalim na kahulugan. I want to see. Gusto ko hong makita kung sino itong pinagkakaguluhan ng mga taong ito. Nadidinig ko ho kasi. Nadidinig niya ang kwento ng mga tao. Si Jesus dumadaan. Napapakinggan niya mga ginagawa ni Jesus. Pero ang kanya, gusto ko hong makita. I want to see. At mga minamahal na mga kapatid, yan din ang paanyaya sa atin na ating Panginoong Hesukristo. Hindi sapat na nakikinig lang tayo. Hindi sapat na tayo'y pinakikinggan lang kung anong sinasabi sa misa. Sana, ipanalangin din natin sa Diyos, Lord, I want to see. Hindi lang basta to see na manunood sa misa. I want to see what's really happening. Anong nangyayari sa banal na misa? I want to see hindi lamang yung tinapay na tinataas ng pari. I want to see yung sinasabi na ito ang katawan ni Kristo. Yun sana ang ating ipanalangin. Panalangin natin, di lang basta natin marinig. Kung hindi atin talagang makita sa pamamagitan ng mata ng ating pananampalataya na si Jesus is present sa banal na Eucharistia, na tinatanggap natin si Jesus sa banal na misa. Mga minamahal na mga kapatid, yan din po sana ang ating ipanalangin. Di lang ho sana natin marinig. Sabihin natin, Lord, I really want to see. Gusto ko hong makita. Hindi lang kung ano nangyayari sa misa. Hindi lamang ho kung anong ginagawa sa misa. I want to see
ang biyaya ng misa. I want to see the miracle happening inside the Mass, kung saan ang tinapay ay nagiging kanyang katawan, ang alak ay nagiging kanyang dugo. Lord, let me see. Makita ko po sana upang lalong lumalim ang ating pananampalataya na ang Diyos ay palaging kasama natin, na ang Diyos ay patuloy na ibinabahagi ang ating buhay upang tayo rin ay makabahagi niya sa kanyang buhay, sa kanyang kaharian sa langit. Amen. For your offerings in the envelope, you may drop them at the collection baskets. Please all stand. Pray, brethren, that my sacrifice in yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Grant, O Lord, we pray, that what we offer in the sight of your majesty may obtain for us the grace of being devoted to you and gain us the prize of everlasting happiness. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, the Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. His death we celebrate in love, His resurrection we confess with living faith, and His coming in glory we await with unwavering hope. And so with all the angels and saints, we praise you as without end we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins.
Do this in memory of me. The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Gilbert, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen, amen, amen. Please all stand. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world.
Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The second collection, which will be done, is for the continuing development of Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Thank you for your offering. Let us all stand. Let us pray. We have partaken of the gifts of the sacred mystery, humbly imploring, O Lord, that what your Son commanded us to do in memory of him may bring us growth in charity, through Christ our Lord. Amen. Prayer for intercession to Santo Padre Pio. All together, Padre Pio, holy monk from Pietrelcina, outstanding saint of the present era, our bright beacon in this earthly pilgrimage, our sanctuary in times of trouble, holy exemplar of great courage, with you our needs do we confide, as well as our livelihood
our health, and our might. Unworthy as we are, we pray that you concede, bless and grace us that our lives may be fulfilled. From sin may we abstain, in God may we remain. We also beseech thee, servant of the Most Holy, to instruct us in the gospel, that we may reflect and believe. Our requests are before thee, our hearts repent, resolving earnestly to not sin again, to always follow God the Father, together with the Spirit, and Jesus the Mediator. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayang lamang ko po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng kainyong konting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store, at iba pang lugar dito sa pambansang dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpabalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ikaapat, bahagi po ng pagdiriwang ng pandaigdigang araw para sa mahihirap, tayo po ay magsasagawa ng pagpapakain at pagbibigay ng regalo sa 50 pamilya sa Padre Pio Mission Parish ng San Andres, Catanduanes, Bicol, sa darating na katapusan ng buwan. Sa mga may magagandang loob na nagnanais makiisa sa gawaing ito, maaaring ipadala ang inyong tulong pinansyal sa mga detalyeng nasa screen o makipag-ugnayan sa pamisahan at opisina ng ating parokya. Ikalima, sa darating pong Huwebes ay ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggawad na langis ay sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo't ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, subang sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak. Give thanks, with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, because His given Jesus Christ, His Son. Give thanks.